Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyong video ay ang running debate ng ang dating daan ni Brad Ellie Soriano at ng ang tamang daan ng Iglesia ni Cristo. Halina at atin ng panoorin. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Brother Ellie. Kasi kanina ginawa na naman kayong panghimagas dun sa kabila. Ito sana, tatanong ko, ba't hindi na lang kaya yung magkasundo na lang kayo para sa kabutihan na rin ng mga nakikinig. Hindi po pwedeng, kapatid na Pampilon po. Hindi po pwedeng magkasundo ang dalawang hindi magkapareho ng katwiran. Imposible po yun. Pakinggan nyo sa 2 Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Kung paano yung kadiliman di pwedeng makisama sa kaliwanagan, ganun din po yung kalikuan, di pwedeng makisama sa katwiran. Kasi di baliwala akong sibi yung panawagan na peace on earth. Talaga pong hindi po pwede yung peace na yan pagka hindi tayo lahat susunod sa Biblia. Pero ako kung susunod, kung gagawin ba nilang ang Santa Cena nila gabi, hindi ako'y conforme na ron. Kung aalisin ba nila yung abuluyan sa Santa Cena, di okay na yun. Dahil sa Biblia po, wala namang sa abuluyan Santa Cena ng Panginoon Kristo O di ba, gawin lang nila yun di hindi na ako tututol. Kung sabihin na nila sa inyo na gawin nyo rin yung mga sinasabi na gagawin nyo rin kayo. Kung nasa Biblia di harapin nila ako sa Biblia. Yun nga ang hirap ayaw nilang humarap sa diskusyon, kaya nga nagre-resort sila sa character assassination Dahil yung termino nyo, pinanghimagas ako. Noong isang araw ginawa ko sausawan ako naman, okay lang naman sa akin yan Ang totoo, hindi naman naniniwala ang mga miyembro rito na pagkagaya nun, meron silang narinig sa akin na meron silang alam nyo, karamihan dyan sa mga pinaparinig nila. Kung matalino po kayo, makikita nyo, nandun yung video, pero yung audio iba. Dahil kung magkasabay pareho yung audio at video, dapat makikita nyo, kumikilos ako ron, nagsasalita yung bibig ko, kasama nung video, yung audio. Makikita nyo, iba yung audio, iba yung video. Ibig sabihin, pinagtagni-tagni nila yan para makapanira. Ganyan po sila kadispirado, kapatid. Ngayon, yung iba ron, inimbento na lang nila Yung iba, ninakaw nila sa amin yung mga tape na para ba yung pagkakatipong pangkapatiran, di naman pang-broadcast, ninakaw. Kagaya nung sinabi ko raw, hindi ko napakinggan, kinukwento lang. Sabi raw, ako raw napakakurakot ko raw dahil inubos ko raw yung kayamanan ng mga kapatid. Wala namang ganun na pangyayari. Sabi ko raw, sabi ni Mrs. Blanca, Brad Ellie, wala na, said na said na, pinakahulugan na yung sinabi kong, ako nagkukwento nun pinakahulugan na wala nang kayamanan at said na si Sis Blanca, ang pinag-uusapan namin kasi ni Sis Blanca nun, yung aming kinukuha sa bangko, Kasi magkaroon, co-maker niya ako, siya at saka siya, mag-co-maker kami, nangungutang kami sa bangko sa Guagua, pagkatapos, nung sabi ko, kulang pa tayo kasi nakabitin yung ipinapagawa natin noon. Sabi, Brad Ellie, wala na, said na sabi niya. Kasi, yung ibig sabihin nun, yung limit ng borrowers, ang tawag doon SBL single borrowers limit. Hindi ka na makakakuha, malibang bayaran mo muna yung nakuha mo lahat, pinakahulugan inubos ko na raw yung kayamanan ng mga miyembro, yung Blanca. Sabi ko, talagang may katukang nitong mga ito, may katukang makina. Di ba? Yung para bang yung makinang kailangan nang i-overhaul, kumakatok yun ito, yung palag ng makina nila, iba sa natural Biro mo, ako ba taong masama ang kalooban, bakit ko sasabihin yun sa kapatiran na sinabi ni Sis Blanca yun,
lalabas doon inubos ko nga yung kayamanan ni Sis Blanca. Hindi totoo yun. Yung aming nakukuha sa bangko, meron kami kasi kukuha, tapos magbabayad, dire-renew. Sabi ni Sis Blanca, ubos na. Yung kayamanan nilang kapiraso, amin ang nagamit na. Hindi ko naman sa akin ginamit yung alam naman ni Sis Blanca yun. Yung kayamanan sinasabi natin doon, alam mo kasi, karamihan naman sa atin, mahihirap ang kapatid Yung kayamanan na yun, maaaring kayamanan na ang tawag natin, pero sa iba, di ba, yung kayamanan, maliit lang, Brother Josel, pwedeng kayamanan ng mahirap no? Pero sa iba, hindi mo naman matatawag na kayamanan yun Pero ganun pa man, hanggang ngayon naman, naipagmamalaki kung matatag naman ang kalagayan ni Sis Blanca. Hindi naman siya talagang nauubusan. Dahil magkatulong kami, bata kaming pareho nung mag-umpisa kaming maglingkod sa Diyos Ako nung makarating ng Guagua 20 anyos yata, 21, Brother Josel Noon kami nagkita-kita niya sila Sis Blanca. Sis Blanca naman noon mga 14 yata, kung 15. Pero awa naman ng Panginoon Diyos umasenso siya ng umasenso. Buong pamilya niya umasenso Para sabihin nito, ang mga kayamanan daw na member, hinuthut ko raw at kinurakot ko. Ang iba kasi yung kinuha nila, Brother Josel, Yung kinuha nilang tape, di naman nila pinapatugtog ng buo Para nga ipalitaw na ako'y masamang tao Pero ang nakakaalam nun, yung mismo mga tao na yun di pagsalitain natin sila, di ba, Brother Josel? Opo naman. Naka-ready daw po yung tape natin mula kay Sis Blanca, Brother. Ganun ba? O sige nga, parinig mo nga kay Ma'am Pampilo. Mas maganda. Meron ba dyan? Play na natin. Ako po si kapatid na Blanca Roman, nakakaanib sa samaan ni kapatid na Eli Soriano. Naanib po ako noong pantaong 1972. Mga 14 pa lang po ako noon. Bata pa ako noon, naanib na. Nung pong naanib kami, nauna pong naanib ang kuya ko. Pagkatapos po ang tatay ko. Ang kabuhayan po namin noon, duka pa kami sa daga. Mahirap na mahirap po. Kanya ako po, hindi man po ako tumuntong ng high school sa pag-aaral. Ngayon po, sa pagkaanib ng magulang ko tsaka mga kapatid ko, guminawa po ang buhay namin. Kanya yung mga pinagsasabi po ng mga samaan ng mga tamang daan daw, puro sila mga sinungaling. Tsaka kung ano-ano po yung mga paninirang pinagsasabi-sabi kay Bradley. Hindi po totoo yun. Katunayan po ngayon, kahit yung mga maraming taong nakakakilala sa amin, ngayon, maginawa po kami. Hindi kami mahirap. Hindi po totoo yung ang bahay ko nakasangla. Kahit po tingnan nila ang bahay ko, noon ang bahay namin, maliit lang, barong-barong lang. Ngayon ang bahay namin, kung hindi naman po sa nagyayabang ako, matatawag mo ng mansion. Kasi nung unang araw po, ang bahay namin, ano lang, kura-kura lang Ngayon, ano na, malaking bahay na. Kanya yung pong pinagsasabi ng mga tamang daan daw na mga sinungaling na mga maninirang tao, mga mapanira. Hindi po totoo yan, huwag po kayong maniwala sa kanila. Ang sinasabi po nila, si Bradley raw, nangungurakot, nangungut-ngut. Hindi po totoo yun. Ang katunayan nga po, yung mga ibang membro ninyo na kasamaan namin sa palengke, sa pagtitinda. Sila pa nga yung walang iya. Yung isa nyong kasamahan na ang pangalan ay Lito, asawa ni Yoli, na nagtitinda sa palengke ng mga gulayan, nagtitinda ng manok sa palengke sa Guagua. Kumuha ng isang baboy na inahin sa akin. Sabi niya, maya-maya lang babayaran. May isang taon na yung nakakarahan, hanggang ngayon hindi pa binabayaran. Tiwalang-tiwala ako sa taong yan dahil ang alam ko, Iglesia ni Manado. Ngayon pala, mga walang iya pala ang mga yan. Yung isa naman, sa bayaw ko kumuha ng utang ng 100,000 piso. Ang
ang ginawa niya, nagpunta ng Amerika, hindi na binayaran yung bayaw ko. Pangalan mo, Merly. Asawa ni Ray. Yun ang pangalan nila. Kanya, kung tutusin, sila yung mga walang iya, hindi kami. Saka, baka hindi nyo ako kilala. Minsan na raw, pasyal kayo sa amin para mapatunayan ko sa inyo kung ako'y nababangkrap na, ako'y naghihirap na. Gusto nyo, tingnan nyo, yung sinasabi nilang pinaghirap kami ni Bradley, na kami pinadukha ni Bradley, hindi totoo yun. Una sa Diyos, pangalawa kay Bradley, yumaman kami, hindi kami naghirap. Yun ang katotohanan. Hindi totoo yung pinaghirap kami ni Bradley. Si Bradley nga tumulong sa amin. Katunayan nga, nung unang araw, isang Excel ting malaki, mahaba, bigay lang sa akin ni Bradley para meron lang kaming pambili ng baboy. Paglalagyan ng nabibili namin. Yun ang katunayan. Ito po ang masasabi ko. Magmula pagkabata ko, nandito na ako. Ang masasabi ko, wala ako ni isa mang kapatid na nakitang inutkot ni Bradley o pinhilit o pinwersa. Kasi kami dito, kusang loob ang tulong namin. Hindi kagaya nyo na namimilit kayo ng mga membro na kayo meron kayong sulong sa sulong, kami wala. Mga ministro kayo ng Iglesia ni Manalo. Tingnan nyo muna, suriin nyo muna kung totoo o hindi. Para hindi kayo napapaya, gaya niyan, no? Anong masasabi nyo niyan? Paya kayo, no? Paya ka na! Patay ka kay Sis Blanca. Ito kasi sa inyo, hindi muna kayo nagtanong. Alam nyo, hindi kayo mahirapan. Pag pinagtanong nyo, sa palengke ng Guagua yan, yung mga pinakamagagandang pwesto ng baboy doon sa palengke ng Guagua. 12. Opo, sila may-ari. Sabihin mo nag-irap yung mga yan. Hindi nag-irap yung mga yan. Hindi totoo yun. Hindi po yan totoo. At sila pong lahat ay yumaman. Bradley, Oo, di ba? Bradley, Kaya kayo, Aba. sabi ni si Blanca. andito pa po ako. Yan lang ho, siguro, yung nakabitin na tanong sa inyo, kayo po ba talaga ay kakandidato sa year 2000 po? Parang mainit na mainit nila. Yung tungkol sa 2000 po. Oo, kung kakandidato po kayo, at usap-usapan ho yan sa buong Pilipinas eh. Maabangan na yung pagsusumiti nyo ng candidacy. Ano kaya yan? Ha? Ako, tiniti ako, hindi ako magsasubmit ng certificate of candidacy. Bakit Kaya po? kung may mag-submit in my behalf, hindi ko nasasagot yun. Pero ako, tiniti ako, kapatid, kahit na ikaw mismo si Pampilo Lacson na nagtatanong sa akin ngayon, tiniti ako, I will not file or submit any certificate of candidacy if it is coming from me. Yan ang sagot ko, kapatid. Ngayon, kung halimbawa, may isang party dyan na ini-adapt ako at pinilagay ang certificate of candidacy, hindi ko nakasalanan yun. Di ba? Ganun lang yun, kapatid. Pero tatakbo kayo kung may mag-submit para sa inyo. Ewan natin, saka na natin pag-usapan yun. 1 million signatures, Brother Josel. Sige, happy birthday na lang ulit. Salamat, kapatid na Sana Pampilo. magkasundo-sundo na lahat ng Pilipinas. Oo, sana. Tinan mo kasi, paano tayo magkakasundo-sundo ang ginagawa nitong mga kaaway natin? Kung ano-ano yung pinagtatagpi-tagpi, hindi naman pinakikita ang buo eh. Kagaya nun, 20 million sabi niya, sa kisame. Tapos doon din sa episode na yon, sabi nila, tinamay ka, sabi sa tambak daw, at saka doon daw sa right of way. Ano ba ika talaga? Sa kisame, ang mahal naman ikang kisame no, 20 million. Hindi naintindihan. Kaya hindi naman naintindihan, pinagpuputol-putol para nung ipatugtog nila, kisamit bubong na. Tamo, meron ng bubong doon. Hindi lang kisame. Kaya mo, pag na-review ko na, sasagutin natin isa-isa yan. Di pa lang ngayon. Hindi po kasi Wala pa lang akong panahon, brother. Apo, kasi po Brother Eli, kaya po hindi na nila magawang i-play po ng buo na moving. Kasi mahahalata na mga ninakaw na naman yung mga tapes na yun, Brother Eli. Kasi hindi po ba kagaya nung pinalabas nila na 20 million, agad-agad nating natukoy na yun po yung ninakaw na tape. Dahil hindi nga po pang-broadcast yung tape na yun kaya sila nagkaisip na, Brother Eli, na ito pang mga sumusunod na mga tape na kanilang pineplay, hindi na po nila nilagay yung moving.
Oo, hindi na nilagay yung mahahalata Apo, kasi. madali pong matrace natin. Kaya trabaho lang naman ng mga yan kumbaga sa makina, may katok. Brother Joseph, pumapalya carburetor o kaya pumapalya yung spark plug. Tinan mo naman yung, pati ba naman yung, sabi, ano ba naman right of way? Sabi ko nga, pag ipinlay ko ako magpe-play doon, papaliwanag ko sa tao. Maliwanag yung sinasabi ko Sabi ko, yung right of way natin, yung ating daan, nakagastos ako ng 50 milyones dyan. Pati yung tambak, sabi ko, no? Nagastos na yun. Apo. Hindi yun ang pinanghihingi ko. Ang pinanghihingi ko, yung bubong at saka kisame. Dahil sabi ko, kasi sinisingil ako ni engineer, yung engineer, natatandaan ba, Brother Josel, yung engineer ni Miss Imelda Papin? May kontrata kasi tayo sa kanila na 6 million yung kapiraso nung kalahati, di ba? Kalahati lang yun, 6 million ng bubong, saka insulation, yung kisame. 6 million yun, kalahati lang. 12 milyones lalabas yun, no? Bubong na bubong lang yan, saka insulation. Pakialaman ba yung ating usapan? Tinan mo, hindi nga maintindihan. Tapos yun ang ginagamit ngayon sa tao para ako'y pasamain. Sino naman maniniwalang miyembro sa inyo? Alam naman ng miyembro kung ano yan. Diyan mo, ipahahanda ko lang yung tape at papanoorin ko at isa-isahin natin at aataduhin natin para ipakita sa tao kung paano nanloloko itong mga may katok sa makinang ito. Yan. Iwan muna natin yan. Nasa rading debate tayo. Kapatid na Dali, sunod-sunurin mo yan para... Sige. Diretso At tayo kunin po natin ang susunod sa line 1, Marvin Espacio ng Taguig. Nagtaka ako dyan kay kapatid na Blanca pinamamalita raw doon sa palengke, no? Sabi, ayun nagbabalita. Sabi nung nagbabalita, hoy, namin na, ikaw daw naghihirap na. Sabi namin, sinungaling pala yung nagsasalita ron. Bakit ka, sabi ni Blanca, hindi ka naman mahirap, naka-mansion ka ngayon. Ay nako, kung lahat po ng mga naghirap kapareho ni Sis Blanca, sana lahat ng tao ganyan. At saka kinurakot ko raw. Kasi pinagbatayan nila yung sinabi ko na, sabi ni Blanca, Branelli, wala na, said na. Said na kasi, yung kaunting kayamanang nahihiram namin sa, yung pinag-iikot-ikot namin sa bangko, no? Magkasama kasi kami nun Wala namang pakialam tong mga tarantadong ito. At saka po, Brother Elin, ano ba usapan namin ni Sis Blanca? Parang ganito, parang si Sis Linda rin na, Linda rito sa San Fernando. Ikinuha ko ng sasakyan. Ganon din naman si Sis Blanca, ikinuha ko sa sasakyan. Parang nagkakatulong kami sa paghahanap buhay. Kaya magkatulong din kami nangungutang sa bangko. Kaya pagka derechahan pagka wala na Bradley, said na. Nakinukwento ko doon sa mga kapatid. Para yung mga kapatid naman tumulong din dahil hindi naman ito pasanin ng isang tao lang. Opo. At yung ipinanghihingi ko naman, hindi para sa akin. Opo. Diba? Yun ba naman ang pinagduktong-duktong? At ako Pero, matindi itong mangaral na ito. Punong nasa apalit. Ba't hindi mo pa sabihin si Soriano? pero Brother Elin, napakalaking semplang po sa matindi kanila raw yun. ako, takurakot daw ako sa membro. Naghirap na raw yung mga membro. Kaya nung mapanood nung tagagwagwa sa palengke, pinunta si Sis Blanca. Hindi ko naman alam humahangos naman to si Sis Blanca. Magsasalita nga ako. Hindi pumunta ka kay kapatid na Melga. Sabi raw nung mga mismong nagbalita, hindi naniniwala yung nagbalitang nakarinig dahil kilala nila si Sis Blanca Ang katunayan nga, sabi si Sis Blanca, yung mga miyembro nga nila hindi makabayad sa akin Yun ang hirap na hirap sa buhay, sabi. Hindi makabayad. Kumuro isang inihimbaboy, hindi na nagbayad Tantarin ba naman ng Huwebes na abulo yan, Linggo? Pagkatapos sa Santa Cena may abulo yan, lahat ng kibutay may abulo yan May po lagak pa, kapatid na Maghihirap Dali. ka talaga. maghihirap talaga, pero ang pinakamalaki pong semplang doon, Brother Elin, nitong grupo ng Iglesia ni Manalo, yung kanilang, kailan kaya maniniwala ang tao sa kanila na sila ang magsasalita para doon sa member natin? Para maging ikaw ay credible na tagapagsalita ng isang tao, dapat nasa inyo muna si kapatid na Blanca. Masyadong asiwa dahil si Sis Blanca ay nananatili dito'y pinahirapan pala. Di dapat nadali mo na at pinagsalita mo at kagaya ng butetin taga Cebu na nanggugulo ron. Opo, yun.
alam mo, hindi nila nadali yun. Bakit? Tanong mo sa akin. Bakit po? Sila nadali nun. Parang si Ber. Siyempre. Si Ber, hindi nila nadali si Ber. Sila nadali ni Ber. Ay, yun naman medyo parent yung kapatid ni Brother Willie. Nako. Ayan. Nakakahiya yun talaga sa tama yung sabi ni kapatid na Blanca. Napahiya ka dahil biro mo ikaw ang magsasalita para sa akin. Na ako'y naghihirap. Opo. Paano yun? Kung sabihin ko bang, Said na yung laman ng wallet ko, halimbawa, for Wala that na. day. Opo, Yung for that oras na yun, wala na. Oo, anong oras na yun? Wala. Pero pa ako'y umuwi. Tsaka itong mga ito talagang di ba sila desperado. Sana nagtanong-tanong man lang kayo ng kaunti man lang. Nag-background check kayo kung sino ba yung Blanca Roman. Hindi naman kayo mahirap kung magtanong. At saka hindi lang ni Blanca Luman, yung pamilya Sunga, Opo, Brother Eli. Oo, nakahanib natin. Tanong nila kung yun ay naghirap o guminhawa ng makakilala ng katotohanan. Oo, yeah. At para mas epektibo, Brad Josel, kinunan mo ng kahit kaprasong panayam. Talo pa nito, Startalk. Ang Startalk, kaya hindi ma-demanda. Meron silang footage na ipinakikita. Oh. Ito ay magsasalita, naghirap na. Tinanggi ka ngayon ni kapatid na Blanca, paano ka ngayon? Ang laki ng kapilya mo, giba ngayon, pati mga abogado nyo. Diba? Kumuha ka man lang sana ng mga tagapagpatuto. Halimbawa, kapitbahay ni Sis Blanca. Kundi man si Sis Blanca mismo. Nasubaybayan yung buhay nila. Totoo bang ito'y mula nung masama kay Soriano yung naghirap? O ito'y mula nung masama kay Soriano yumaman? Hindi, alam mo kasi kasaysayan, Brother Joseph, nag-umpisa yan doon sa kay kapatid na Salong, yung ama ni Sis Blanca. Nag-umpisa yun. Di ang naanib noon yung kapatid na Salong, ano? Opo. Sa bungero yun. Magbababu yan pero sa bungero. Kaya kikita, ubos din ng ubos dahil isinasabong. Nung maanib, natigil ang sabong, nakabili si kapatid na Goring ng kaunting lupain, ayun, nakapagkaroon ng saka, tuloy pa rin sa pagtitinda ng baboy, hanggang naibili niya ng pwesto lahat ng anak niya. 11 yata yung anak ko, 12. Naibili ng pwesto lahat. Di meron sila lahat pwesto sa palengke ng Guagua. Kaya sila ay buminhawa sa buhay nung makakilala sila ng aral ng Diyos. At si kapatid na Goring hanggang ngayon, nandito sa aking poder, yung kanilang matrona, yung kanilang matriarch, ano? Opo. At kasalukuyan kong ginagamot. Dahil matanda na. Ganyan ang kasaysayan niyan. Kaya para maalog mo yung mga tao na yan, malayo yun. Malayo. Parang napaka... Opo, chismis Imagine, si kapatid na Blanca ginawa nilang, isinight nila doon. Napilitang magsalita itong kapatid natin. Soplang-sopla sila. Kumbaga, hindi naman sila nire-request na magsalita ng tao. Nagsalita sila para sa kay kapatid na Blanca. Paano ngayon yan mula aayusin yan sa mga taga-subaybay, kapatid na Josel? Maganda sana kung inassume mo na, ganun ang sinabi ni Sis Blanca, dapat nasa iyo na o nasa kampo mo na si Sis Blanca para maging kapani-paniwala. Credible. Diba? Opo. Incredible yun. Hindi naman. Kaya anong nangyari sa kanila, kapatid na Dani, na Blanca sila Oo naman. Hindi, saka napansin ko kasi si Blanca ganun ba yung mahirap? Malusog na malusog. Malusog na malusog. Ba't hindi lulusog lang gano'n yun Kasi lusog ni Naku. Ransa. Lahat ng magagandang pwesto ng tindahan ng baboy sa palengke ng Guagua, sila nagmamayari. 12 Saka may babuyan pa yun ngayon at saka may pulaisdaan pa yung pamilya na yan. Opo, Brother Eli. Para tanga mong naghirap yung mga yun dahil Kinurakot ko kinurakot ni Brother Eli. Mo, Brad Joseph, pagka ganyan may pwesto ka sa palengke, yung ganyan, sa babuyan, may kaya ka. Sa goodwill lang ng isang pwesto, malaki yan, 2,000. Ay, milyon po ngayon, attorney. Nung araw ko, 2,000 ngayon pala, milyon na. Opo. Kumbaga sa kanila po. Saka mga sasakyan yan, mga doon sa amin lang, sa sukat, mga sasakyan na, 2, 3, mga luxury cars pa. Kumbaga, ang maniniwala na lang doon, Bro Josel, iba yung chismoso. Di ba? At meron nga akong balita sa'yo, Brother Eli. Yung daw broadcast yata kanina ay, yung daw pong tape na nasa kanila, hindi daw po nila ninakaw. Alam niyo po ba kung anong sagot? Anong sagot? Binili ka namin ito sa member nila na member na natin ngayon. Kaya lang hindi alam ni Ginoong Soriano kasi hindi nagre-remit yung mga OIC.
Hindi po kami nagpapabili ng tape. Binili raw nila. Opo, binili Sa member daw. nila? Opo. Eh bakit kung naging member naman nila, ba't naman nila binili pa? Oh, yun nga po, Brother Eli. Kurakot naman yung member nila na yun. At yayamang sinabi nga po nila, Brother Eling, binili, ililitaw nila ngayon kailangan ang resibo. Para maging kapanipaniwala na binili talaga, kapatid na Joseph. Tayo, wala tayong binibentang tape, brother. Oo, wala naman po kayong ipinagbibilin tape. Nakaw pa rin yun. Opo, still nakaw pa rin, kapularan niyang ito. Ang tawag dyan, attorney, ang tawag yata sa batas dyan yung Accessory. ano tawag doon? Fencing. Yung bumibili ng nakaw? Fencing. Anti-fencing law. Anti-fencing. Krimen pa rin. Oo, wala. Wala siyang lusot nakaw Krimen pa rin Binili nakaw hindi naman natin binibente. Diba? Dapat nung sabi nila, kusang ibinigay. Oo, talaga hindi na. Hindi nila hinihingi, mayroong nagmalasakit. Mga ganun. Maaring light na malulusot ng kaunti. Nagmalasakit. Para tulungan sila. Gusto kasi nilang magpanggap na nagtatapat sila. Laging laglag. Ibig sabihin, kung binili, bawal nga pala yun. Alam mo, sabi ni Cauding Bartolome, sabi niya aba, magsisinungaling ka rin lang. Meron sining. May sining ang pagsisinungaling. Hindi ka masyadong mahalata. Halatang-halata Kapatid na June. Ako po hindi po totoo yung ako biro may sinungaling. Play nga. Biro mo, patay na raw yung asawa 2001. Nung pala po niya yung babae, 1998. Tapos hindi raw totoo na siya ng agaw ng asawa ng may... buhay na buhay pa yung asawa nung agawin niya di ba? Yan naman na ipiniture ni Bularan sa kanilang kasinungalingang programa, di ba? Opo. Yan na, that started it all yung kahihiyan na yan Kaya masasabi natin, pero sila, attorney, they resort to violence, attorney. Parang... bino mo yung ginawa nila sa Cebu, na kung tayo papatol yung mga kapatid natin, gulo na yun. Hindi ang magiging war war against Christian and Muslim. Ang magiging war war between Iglesia ni Manalo and our members pagka tayo papatol dyan. Bino mo, coordinating center, nagdodoktrina, tatapatan ng trompa. Di ba malaking kawalanghiyaan yan at mal-edukadong gumagawa niyan, sino man yan, di ba? Parang ang local aggressor ginagawa nila. Opo. Meron ba tayo dyan tape nung Brother Joseph? Meron po tayo. Nakahanda tayo para ipapanood sa atin pong mga taga-subaybay ang binabanggit ni Brother Eli. Sa pasok mga isang lang lupa niya mga pamipirma. Ayan na. Ikaw nagsulti niya, pati kayo. Doon, ang mabuting daan at magsilakat kayo roon at kayo mga kasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ito ang sinabi ng Diyos. Yung mga dating landas, mabuting daan yun. Para sa Diyos, ang dating daan ay mabuting gidugang na wala na sa Biblia. Ganon kalisto si Soriano. Balik-balik ako nung pagbasa ng Jeremiah 6:16, kung doon na mamoy mabasa dating daan. Sige ko nung suway ko nung ang nakasulat dating landas. Apan ang minig-usab ng mga propeta nitong mga adlaw maingon nga dunay minig ng mga magpupundo sa liwala kaninyo. Sa inaptik nga paagi sila musultik pakat ng mga pagsudunan may tungod sa Dios. Kita nyo? Kung sa di ay ang gibuhat nila kay ngano nalipat kamo ni Soriano imbis nakasulat dating landas ang nilagay dating dado anyo madiskubre. Ang atong maalam nga pinangga sa Igsoong Pablo kulat at uman iyang isbutan dili kayon saktos kung kanunay mga tao nga sa tinuyok magpakabuang kung kanunay naghimo o dili gustong uban nadungog ninyo matod niya Apostol Pedro
Tunay mga tao, madili naman po ang magpakabuang. So sa pagpakabuang, ang Biblia, matagal nilang dili gustong bubad sa isang pagi na yun na to. Isuis nila ang iyang mga sulat. Anong kini magkahulugan na sukwahilan na nila mga dating daan, matod ang kusog-piso, kalaglagan na ito na. Grabe din pagkatwis. Kamu, proud na proud po, oy, Jesus. Diba sa bautismo ko si Jesus ni Kalyero, kung magpalitan. Napindi ko niya po sa debate. Kaya naman po, diba? So, pwede makadiripan, hinggalang mo naman. Ang mga nakikinig sa atin sa radyo, ayan, pinakikita po sa television, Brother Josel, ano? Oo. Yang pangyayari na tinapatan yung ating coordinating center samantalang tayo nagdudoktrina sa mass indoctrination, tinapatan tayo nung sa harap na harap mismo ng kanilang ng trompa nila, no? Ayan, oo. Yan po, anak ko, si Xerox yata yan di ba? Alam ho ninyo, yung kuha na yan, kuha ng amateur video. Kung mapapansin po ninyo mga kababayan, ang camera na kumukuha galing sa itaas, kapatid na Danik. Dahil, yung coordinating center natin dyan sa Cebu na yan, na kung saan merong doktrinang ongoing po niyan, Brother Eli, nasa 2nd or 3rd floor. So, itong buwisit na itong mga to, na Iglesia ni Manalo, tumapat mismo, nasa ibaba sila ng coordinating center, at nag-set up sila ng mga trompa nila, mga sound system nila, na dalawa yun. Nakita mo ba yung pangit na miyembro nila na yung mukhang butete? Oo. Na gumaganon doon sa coordinating center, nagpo-provoke ng away Opo. Nag-dirty finger pa siya. Dirty finger Opo. Yan. At hawak-hawak nga kapatid na Josel kanina yung picture ni Brother Eli at saka ni Kapatid na Daniel. yung nasa likod. Hindi natin alam kung bakit nasa kanila yon. Ang kanilang layunin pero hawak-hawak nung ministrong nagsasalita yon kanina. Oo. Yan. Kaya kung di ba naman yung mga yan Kaya pinakikita niya sa video na yan, lugar na yan, dead end talaga yan no? Oo. Ayan, tumawag ng pulis ang mga tao dahil nga parang provoking yung kanilang ginagawa. Yan ay mga pulis, pinakikita na, Brother Josel. Opo. At kapansin-pansin kanina, kapatid na Josel, na walang babae pong kasama itong grupo. Puro lalaki. Puro lalaki ito, na kung nakikita pa nga natin po doon sa ating mga taga-subaybay, na may isang pick-up kaninang nagmamaneobra mismo doon sa malapit, na puno ng may mga lamanding lalaki yung likod. Gayang-gaya, naalala ko noong ginagawa nila doon sa Pampanga. Kapatid na Josel, na may mga lalaking nasa likod ng mga pick-up na talagang wala kang makikita doon na kahit isang babae. Alas 2 ba naman ng madaling araw, sasamba ng babae mga yan, manggugulo lang talaga. Opo, yun nga po ang kitang-kitang motibo niyang mga yan. Ayan, hindi po maikakaila dahil nung mag-umpisa sila yung kuha ng video, mag-aalas 7 Oo. Ayan po mag-aalas 8 na. Alas 7 yung ating indoctrination. Opo, Brother Eli. So talagang nanggugulot ng mga to. Nagpo-provoke sila ng away, marahil. Tapos hinahamon daw ng diskusyon yung ating ministro dyan. Sabi naman ni Brother Jerry, ba't hindi sa television labanan nyo si Brother Eli? Opo. Diba? Matatapang pala kayo, kaya nyo tumapat sa kapilya ng coordinating center o lokal ng kung sinong gusto nyo tapatan. Bakit sa television hindi kayo makarating? Ay, di ba? Katatapang ninyo totoo pa lang kaya nyo sabihin Bakit hindi nyo isagupa kay Brother Eli sa TV yan? At ng buong Pilipinas at buong mundo sa internet nanonood, mapanood nila yung inyong pagbabandila ng inyong katotohanan na sinasabi. Oo. At yung nag-dirty finger kanina, kung naman talagang ikaw matapang, iulok mo yan kung sinong yung mayabang na ministro, iulok mo pumunta rito sa Maynila, kumuha ng otorisasyon doon sa tagapamahala ninyo at kahit yan daw lalabanan na ni Brother Eli. Kahit yan na lang. Basta pag yan ay na humarap, yan na ang kakatawan ng inyong samahan, kapatid na Josel. Para isang harapan na lang. Medyo matigas yata ito Di siya pumunta rito sa Maynila. Di ba? Ganun, attorney? Kung nangangantyaw, hindi ro tayo marunong magbasa ng Jeremias 6:16. Hindi nga niya na-pronounce ng tama yung Jeremias 6:16 kanina Hindi naman natin kune-question dahil iba yung accent niya. Pero bago siya mangantyaw, dapat tingnan muna rin yung binabasa niya, di ba? Yan po, puro lalaki ang
nasa likod nitong mga pulis na ito. Kaya sabi ko nga, tama yun sa Kaya akin. nyo ginagawa yan. Tahasang pag-amin talaga, hindi nyo kaya si Brother Eli sa debate sa TV. Kaya dyan sa mga remote areas na yan, gaya sa Cebu. Gusto nila yan dahil dyan, Brother Joseph, walang makakasaksing marami dyan kahit ano gawin nila eh. Opo. Biro mo, kung yung mga yan hindi talaga naghanda ng kung ano man ang iniisip nila, hindi maganda. Radya Josel, tinatawag night time. Opo. Aggravating circumstance yan eh. Saka makikita mo, walang babae, Brother Joseph. Wala po. Sa dami niyang mga tao na yun, puro lalaki yan, no? Tingin mo yung mga yan. Ngayon, dyan sa punto pa lang yan, kapatid na Jocelyn, hinahanap dito mga pulis yung permit nung kanilang pagsasalita dyan. Dahil yan ay 4 na metro lang ang layo doon sa ating lugar ng coordinating center natin. Hinahanap ng mga pulis yung permit. Ito yatang ministrong ito ay walang naipakikitang permiso. Pero yung kanyang mga kasamahan niya, Ang mga lalaki. pinagalitan pa araw yung pulis, Brother Danny. Yun nga po ang nangyari yata At pinipigil daw sila ng pulis. May hinahanap sa kanila yung permit nga dahil ano yun very unbecoming na tatapatan mo yung may ongoing religious services. Tatapatan mo ng trompa. Hindi ba natin makukuha ang audio niyan para makita natin? Sige, comments dia. Bro, si Brajeli bro. Oo, nakulit. Mukhang nag-aalisan na ngayon dyan dahil dumating na nga po mga pulis at kinausap sila. Naku po. Provoking talaga eh. Kung tayo lang kasing utak nitong mga taong ito, matagal nang nagkapatayan siguro, Brother Joseph eh. Ay, naku. Provoking masyado eh. Yun lang tinapatan sa Muñoz yung ating mga kapatid dun eh. Ha? Tapos nagpo-provoke sila. Kasama pa si Ber Santiago nung tumapat sa Muñoz, Brother Will. Opo, Bradeli, ang gusto po kasi nun bumili rin ng away, ng gulo na kapag ka siya papatulan po ng ating Kikita mga ba siya kapatid. ron? Kikita siya. Kasama na po yung Brother Eli sa deal nila Ganun ba yun? Opo. Kaya nga po siya naroon sa kampo ng mga yan dahil dun po siya nakikinabang yung Brother Eli Diyan makikita natin na talagang desperado tong ating mga kausap na to, Brother Josel. Yung gigil nila, doon sa Cebu dinadala. Dito sa telebisyon, narito yung opisina ninyo. Kita nyo naman. Tagapamahala ninyo tinatakpan itong tinatakpan itong isang kontrabida dito. Paano nga may ginagawa silang katarantaduhan? Ayaw nilang ma-display yung kagaguhan nila, lumalantad naman sila kundi sila tanga. Pero ano ko dyan, kapatid na Josel, isang nakakatakot ding senaryo na kung ganyan kabastos at ka-spoil itong mga taong ito sa Cebu, ay maaaring gawin din naman yan ng mga yan sa iba pang mga lugar, ano? At yan talaga ang balak nilang gawin, Bradani, sa plaza. Kaya doon ang gustong mangyari ang debate. Hindi ba yun ang sabi ng abogado nila? Kaya raw gusto nila sa plaza para wag daw ako makapagsalita ng masama laban sa kanila. Ibig sabihin, dadahasin tayo ron. Ito nakakahiya. Yan sa mga yan. Kayo dyan sa Sentral, nakakahiya kayo. Yan na bang estilo ninyo? Dinadala nyo na ngayon dun sa malayo para dun mapunta ang focus ba ng usapan? Akala hindi. Kahit sa malayo, magpulong sila ayon sa itinatadala ng batas, mga 500 meters away. Pero para tapatan mo mismo yung malaking yan. Malaking kagaguhan yan, Brother Joseph. Masyado naman yung para namang pag-aari nyo buong Pilipinas na ginagawa ninyo. Kaya nga delikado yan pagkayang mga yan na naging kasindami ng Katoliko, toda't lahat ng Pilipino. Ay, opo. Maghahari-harian dito sa ating bansa yung mga yan. Ngayon lang po ganyan na ginagawang kabastusan tong mga to Di lalo pa nga po, Brother Eli, kung mangyari yung sinasabi nyo. Baka naman gustong yung ministro na yung Kalakabularan na siya ang dapat na ilagay dyan sa programa sa television. Siguro, baka nagpapabango sa Sentral. Kapatid na, Willie, di tawagan natin si Paul. Paul, umalis ka muna dyan at medyo ikaw ay wala ka rin namang ginagawang maganda dyan, kundi puro kantsaw lang. Paupuin mo itong isang ito't mukhang masigasig. Baka sakaling makabawi kayo sa kahihiyan. Hindi, huwag paupuin sa programa. Yan na mismo ilaban sa atin. Ganun ba? Pwede. Sige, pwede na pagtsagaan yan, Bradani.
Ano? Itong ministro nyo na to, baka sakali. Ano alan yan? Ano alan? Ocampo raw, Ocampo raw ang apelyido niyan, kapatid na Willie. At medyo yan yata yung talagang spoiled na ministro sa Cebu dahil hindi yan magpapakit ng... ibig sabihin, pag-alis sa nung grupo na yon dahil wala silang naipakikitang permiso, doon sa lugar na yan, kapatid na Mel, ay nagpalabas pa silang nag-set up pa ng kumbagay para naman palabas o Sine, parang pasine sine. naman. Oo. At yun namang kanilang programa, ang kanilang... Yung inaatake ko nung kanilang programa, Opo. yung pinalabas. paninira pa Yung rin. paninira nung mga nandito sa sentral nila, sa Kadiliman. Ayan, kita. May pasini, Opo. Baka talaga gustong masama sa television ni Ocampo eh. Baka frustrated na ano. Oo, na alam ministro mo. na hindi na isasama sa broadcast nila sa television. Ayan. Ganyan ang ginagawa. Biro Idagdag mo, nyo na, idagdag nyo na sa frontline ninyo, baka sakaling kayo makabawi. Di ba? Kaya naman kayo ang ginagawa ninyo. Desperado kayo, akala ko naman, mga ginoo kayong makaasta. Kayo na may bastos eh. Di ba kabastusan yung ganyang ginagawa ninyo? Di ba kayo Tapat nakukutsa? ng coordinating center Opo. natin. Baka nga wala pang 4 na metro ang layo niyan doon sa hagdan naman natin, kapatid na Josel, ano? Naku, alam mo ba, kapatid na Dani, mabuti pa yung mga walang hawak na Biblia na yung mga sundalo dun sa Gulpo, yung mga mosque ng Muslim, iniiwasan man lang Iniiwasan nila na yun, masaling man lang Oo. itong mga ito talagang susugurin nila Ganyan mo makikita ang mga taong hindi naturuan ng urbanidad at ang naturuan ay panggigigil at gusto Ayun! Ayan, yan naman pala. Starring naman pala Michael Oling Yun naman pala. Ayun! Isang Bisaya pa pala naman na baluktot Ay, nako po. Kita mo na dami na. Sino kaya nanood naman dyan? Binandera. Wala namang nanonood, tinatapat lang talaga sa atin para guluhin tayo. At hindi lang kaya malalakas na trompa, Brother Danny. Opo, wala pong tao, wala nang tao. Ang ill intent nitong mga taong ito Opo. sa ganyang ginagawa nila, ibo-broadcast natin sa buong mundo yung katarantaduhan nila na yan. Ibig lang sabihin yan, talaga hindi lalaban ng diskusyon sa akin yan. Opo. Kahit sino pa dyan sa grupo na yan. Mamamatay na tayo lahat, hindi lalaban ng diskusyon yan. Ang gagawin na lang yan, manghaharas, didimanda tayo, etc. Opo, at mananakot. Pero hindi naman siguro nila, kapatid na Josel, matatakot ang buong mundo. Mayroon pa rin mga tao nagsusuri po, Brother Eli. Kasi yung mga miyembro nga nila, umaanib na sa atin Brother Danny. I-prepare nyo nga yung mga miyembrong umanib na sa atin. Kung may awa, kung loloobin ng Panginoon, bukas uli, kapatid na Danny. Totoo po yun. At wala na tayong oras Overtime na tayo yung kanilang pinagmamalaki nung yung nag-dirty finger, ay sabi ko nga, yan ang nangyari. Sige, tabayan po ninyo. Yung buteti Yung Opo, dirty totoo finger po na yun. Nag-ahamon ng away. Mukhang demonyo, no? Parang siya, parang replica ni Satanas. Ang itsura ng pagmumukha. Pareho ng... Dirty finger. Kasi, alam mo si Satanas, yun na nagpo-provoke ng away Yun, parang kita mo si Satanas doon sa tao na yun Sige po mga kababayan, tabayan nyo pa ang mga karagdagang ihahatid namin sa inyo sa mga susunod na pagtatanghal natin. Ang ginagawa ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo ay isang kabastusan, mga walang moral, at hindi ganyan ang itinuturo ng Biblia. Sa Biblia nga sinasabi, ibigin mo ang iyong kaaway. At sinasabi pa, kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.